Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi alam ng pangkaraniwang mataas at matibay na si Meghan kung bakit siya magsasabi ng bagay na katulad nito. Agad na nag-blush ang kanyang mukha matapos magsalita at napuno ng liwanag sa ilalim ng buwan. Agad na kumunot ang mga kilay dito ni Daryl. Kahit na matapos itong sabihin ni Meghan, wala pa rin siyang intensyon na iligtas si Kent. Nabubulok na ang budhi ng lalaking ito. Nagawa niyang kunin ang atensyon totoong pating kaninang umaga na nagbigay ng panganib sa buhay nilang lahat. Kaya hindi na siya magagawa pang patawarin ni Daryl. Parang awa mo na kuya. Iligtas mo na siya, mahinang inulit ni Meghan ang kanyang mga sinabi habang ginagalaw ang braso ni Daryl. Nakaramdam ng tinik sa kanyang puso si Kent matapos marinig ang kanyang diyosa na tumatawag sa ibang tao bilang kuya. Pero hindi na niya nagawa pang magsalita sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga na lang si Daryl at agad na pinagbigyan si Meghan matapos marinig ang mahiwaga nitong pagmamakaawa sa kanya. Agad niyang ginamit ang lubid para hilahin si Kent palabas ng kuweba. Hindi na nagawa pang kausapin ni Daryl si Kent matapos niya tong iligtas at nagsimula na lang maglakad pabalik sa ginawa niyang kubo. Napakagaling mo talaga Daryl. Napuno ng saya si Lily na naghihintay sa tabi ng puno habang sumisigaw sa parating na si Daryl. Nagawa ng tanungin ni Lily ang mga taong nagpahinga malapit sa kanilang kubo sa kung ano ang nangyari at agad na nalamang si Daryl ang nagligtas sa kanilang lahat. Si Daryl pa rin ba ang walang kwenta niyang asawa? Bakit masyado na yata itong makapangyarihan? Ngumiti si Daryl at kalmadong sinabi na wala lang iyon. Lumalalim na ang gabi kaya kinakailangan mo nang magpahinga. Natural lang na mapagod ng husto si Daryl matapos magligtas ng ganito karaming tao ngayong gabi. Hindi nagtagal ay mabilis na nakatulog ang lahat. Habang mahimbing na natutulog si Daryl, agad niyang narinig ang walang tigil na pagbibip ng kanyang cellphone. Buwisit! Sino ba itong kumokontak sa akin ng paulit-ulit? Nanghigigil na binuksan ni Daryl ang kanyang cellphone. Isa na namang text mula kay Giselle. Pero wala na itong sinend na kahit na anong picture at sa halip ay kanyang nakita ang isang paragraph ng text message na sinend nito. Mr. Daryl, nakisuyo sa akin si MS Thomas na isend ang mga picture na ito sa inyo. Gusto niya rin daw sumali sa Platinum Corporation, kaya nakisuyo siya sa akin na i-refer siya sa inyo. Tingnan niyo po kung okpo siya para sa inyo. Gusto rin nila na maging isang artista. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili habang pumapasok sa kanyang isipan ang kanyang mga alaala noong high school pa lamang siya. Walang tigil na sinisermonan nila na si Daryl noong high school. Mayroong dalawang mga sentence na madalas nitong sinasabi sa kanya na nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala. Ang una sa mga sentence na ito ay ang lumabas ka na lang kung ayaw mong magbasa Daryl. Habang ang pangalawa naman ay ang binigyan na kita ng pagkakataon, kaya tatayo ka na sa buong lesson natin ngayong araw. Natakot si Daryl dahil sa sobrang strikto ng kanyang gurong si Lana. Pero mukhang mas naging attractive si Lana makalipas ang ilang taon mula noong huli silang magkita-kita. Ipinakita ng mga pictures na sinend nito ang pagkaperpekto ng kanyang katawan kahit saang anggulo pa ito magawang tingnan ni Daryl. Walang kahit na sino ang may style na katulad ni Lana sa industriya ng showbiz. Kaya mayroon siyang posibilidad na sumikat matapos niya ito papirmahin ng kontrata. Nagpadala si Daryl ng isang voice message kay Giselle matapos ang ilang konsiderasyon. Okay naman siya. Pumunta ka sa opisina bukas at ipaalam ito kay Pearl, siya na ang bahalang mag-prepare ng interview para kay Lana. Pabalik na sana si Daryl sa kubo matapos niyang mag-reply kay Giselle. Pero may isang bagay na biglang pumasok sa kanyang isipan na nagdala sa kanya sa tabi ng burol. Ayon kay Dax, kumain daw si Nancy ng monk's blood fruit at agad na nalason. Ang monk's blood fruit ay isang importanteng sangkap sa paggawa ng mga pills at elixir. Agad ngang nakita ni Daryl ang monk's blood fruit nang makarating siya sa tabi ng burol. Agad siyang nagbilang at agad na nalamang nasa 2 dosena ang bilang ng mga prutas na ito sa kanyang harapan. Haha, mukhang sulit nga talaga ang outing na ito, bulong ni Daryl sa kanyang sarili habang pinipitas ang mga prutas. Sa mansyon ng mga Darby. Isa itong importanteng araw para sa mga Darby dahil ito ang araw kung kailan magtatapos ang seklusyon ng nakatatandang Master Darby.
Ang nakatatandang Master Darby ay walang iba kundi ang lolo ni Daryl. Sumailalim ito sa isang closed door na pagpapalakas 5 taon na ang nakalilipas, at ngayong araw ang nakatakdang pagtatapos ng seklusyong ito. Napuno ng sigla ang tahanan ng mga Darby. Hindi lang mga miyembro ng pamilya ang pumunta sa okasyon, dahil nagawa rin nilang gimbitahan ang marami sa mga kilalang tao sa buong Donghai City para ipagdiwang ang araw na ito. Ang nakatatandang Master Darby ay isang makasaysayang tao sa Donghai City dahil siya ang mag-isang humahawak at nagdedesisyon para sa buong pamilya Darby. Pero 10 taon na ang nakalilipas mula noong magretiro ang nakatatandang Master Darby sa mundo ng negosyo. At matapos ipamana ng nakatatandang si Master Darby ang mga negosyo ng kanilang pamilya kay Drake, agad siyang na-obses na pagtahak sa landas ng Budismo. Sumali ang nakatatandang Darby sa Budismo dahil sa hinanakit na naipon sa kanyang puso. Hindi may imagine ng isang pangkaraniwang tao ang mga panlilinlang at lamangan na kinakailangang harapin ng isang tao sa magulong mundo ng negosyo. Maraming taon nang nagnenegosyo ang nakatatandang Darby kaya natural lang na makagawa ito ng mga hindi katanggap-tanggap na bagay. Kaya maaaring naghahanap ang nakatatandang Darby ng bagay na makapagpapagaan sa kanyang loob na kanyang nakita matapos magsimulang maniwala sa Budismo. 5 taon na ang nakalilipas mula noong sumali ang nakatatandang Darby sa sekta ng Shaolin. Mayroong kaibigan ang nakatatandang Darby na nagngangalang Brian Cunningham na nagmula sa sekta ng Wudang. Kilala rin ito sa pangalang Priest Brian. Niregaluhan ni Brian ang nakatatandang Darby ng isang cultivation technique na tinatawag bilang body transformation scripture 5 taon na ang nakalilipas. Malapit sa isa't isa ang mga sekta ng Shaolin at Wudang. Nagkaisa ang dalawang mga sekta para mabuo ang body transformation scripture na ginamit ng mga disipulo na nagmula sa dalawang sekta para magpalakas. Siyempre, available lamang ito sa mga elite nilang mga disipulo na kung saan walang karapatan ang mga pangkaraniwan nilang disipulo para makita ang nilalaman nito. Sinimulan ng nakatatandang Darby ang kanyang closed door na pagpapalakas matapos makuha ang body transformation scripture at agad na lumipas ang 5 taon sa loob lang ng isang iglap. At ngayon ay nagawa na ring maabot ng nakatatandang Darby ang enlightenment na nagtatapos sa kanyang seklusyon. Binati ang nakatatandang Darby ng ilang mga kilalang tao sa Donghai City at maging sa ibang lugar matapos marinig ang balita. Isang malaking handaan din ang inorganize ng pamilya Darby na naglalaman ng masasarap na mga pagkain. Maging ang mga waitress ay talagang nagagandahan. Nasasabik na hinintay ng lahat ang pagpapakita ng nakatatandang Darby at hindi nagtagal ay nagawa na rin itong magpakita sa kanila. Nakasuot ang nakatatandang Darby ng isang tangsuit na nagbigay sa matanda ng kakaibang itsura. Naging bukas ang itsura nito pero agad pa ring naramdaman ng lahat ang superiority at hiwaga mula sa ginawa nitong seklusyon. Lolo. Gumawa ng 2 pila ang mga nakababatang miyembro ng pamilya Darby para buong galang na batiin ang nakatatandang Darby. Hindi na nila mapigilan pa ang saya at pagkasabik sa kanilang mga puso. Ngayong tapos na ang nakatatandang Darby sa kanyang pagpapalakas, muli na siyang magbabalik sa tuktok ng pamilya Darby. Siguradong babalik sa masikat nitong katayuan ang pamilya Darby sa buong Donghai City sa sandali na muli niya itong pamunuan. Nagpunta ang mga tao mula sa iba't ibang estado ng buhay para mag-celebrate, isa-isa itong lumapit sa kanya para batiin siya ng buong galang. Ngumiti naman ang nakatatandang Darby habang itinatango ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanyang paligid at dahan-dahang sinabi, 5 taon din akong nahiwalay sa inyo. Mayroon bang nangyari sa ating pamilya noong wala ako? Si Daryl ang pinakapaboritong apo ng nakatatandang Darby. Kaya agad na nagtaka ang matandang Darby matapos mapansin na wala si Daryl sa okasyong ito. Siguradong dapat na umattend ang pinakapaboritong apo ng nakatatandang Darby sa pagtatapos ng 5 taon nitong seklusyon. Kaya bakit wala siya sa mga sandaling ito? Tumingin sa isa't isa ang mga miyembro ng pamilya Darby matapos maring ang tanong ng nakatatandang Darby. Mayroon bang nangyari? Kahit bigyan pa sila nito ng oras, hindi pa rin nila magagawang matapos ang pagkukwento sa lahat ng nangyari sa kanilang pamilya habang wala ang matanda. Grandpa, pinaalis na namin si Daryl at ang kanyang mga magulang sa ating pamilya. Dito na tumayo ang hipag ni Daryl na si Yumi para magsalita. Pinaalis sa pamilya. Dito na agad nagbago ang itsura ng nakatatandang Darby. Dito na kapansin-pansing tumingin ang matanda kay Yumi at nagtanong ng ano ang nangyari.
Mapagpakumbaba ang anak ng nakatatandang Darby na si Daniel, habang ang asawa naman nitong si Luna ang walang tigil na nag-aalaga sa kanilang pamilya. Ang pinakapaboritong apo ng matandang Darby na si Daryl ay kinagigiliwan ng lahat, kaya bakit sila biglang mapapaalis sa pamilya? Tahimik nang umiti si Yumi matapos makita ang reaksyon ng matandang Darby. Hindi niyo po alam na isang lobo na nagkukunwaring tupa si Daryl, Grandpa. 3 taon na ang nakalilipas mula noong gamitin ni Daryl ang pera ng ating pamilya para mag-invest sa isang petroleum corporation nang walang pahintulot. Itinakwil naming siya noon at naging sa isang pabigat na manugang sa pamilya ng kanyang napangasawa. Sino po ang mag-aakala na biglang tataas ang stocks na binili niya? Matapos po nito ay nagkunwari siyang binigyan niya ang ating pamilya ng 3 bilyong dolyar para matulungan tayo sa ating problema, pero ang hindi namin inaasahan ay gagamitin niya ang oportunidad na ito para pagsamantalahan ang asawa ng kakakasal lang na si Jackson. Wow! Agad na umingay ang mga taong nagpunta rito para batiin ang matanda matapos marinig ang mga sinabi ni Yumi. Nagpalaki ba talaga ang pamilya Darby ng isang suwail na kagaya nito? Sino nga ba ang aabot sa punto na kung saan magagawa na niyang pansamantalahan ang asawa ng kanyang kapatid? Pero walang sinuman sa kanila ang nagawang magbigay ng kanilang opinyon. Sa bagay, problema na ito ng pamilya Darby. Kaya walang karapatan ang mga outsider na mangyalam dito. Masyadong naging intense ang hangin sa paligid lalo na't naririto na ang nakatatandang Darby. Kahit na hindi cultivators ang mga tao sa okasyong ito ay nagawa pa rin nilang maramdaman ang napakatinding aura na nagmumula sa nakatatandang Darby. Nagawa na nitong makarating sa level 3 ng Master General Domain. Kaya masyado nang matindi ang kanyang kapangyarihan. Isang napakatainding wave ng internal energy ang lumabas sa katawan ng nakatatandang Darby. Katahimikan. Kasing tahimik na ng libingan ang mansyon ng pamilya Darby sa mga sandaling ito. Maging ang pagbagsak ng isang karayom ay malinaw na maririnig sa loob ng residence hall ng mga Darby. Dito na tuluyang bumagsak ang itsura ng nakatatandang Darby. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Pinapaboran ng husto si Daryl ng nakatatandang Darby. Makulit na ito mula noong bata pa lang siya, pero hindi siya masamang tao. Hindi makapaniwala ang nakatatandang Darby na makakagawa ng ganitong klase ng bagay ang pinakapaborito niyang apo. Agad na nakaramdam ng matinding nerbiyos si Yumi matapos makita ang nakakatakot na itsura ng nakatatandang Darby. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo, Grandpa. Totoo po ang lahat ng aking sinabi. Opo, Grandpa. Alam ng buong Donghai City na isang pabigat na manugang lang ng mga line din si Daryl. Para naman po sa nakakahiyang bagay na kanyang ginawa sa asawa ni Jackson, isa lang po ang sasabihin ng kahit na sinong tanungin nyo sa ating pong pamilya. Mabilis na sinuportahan ni Florian ang sinabi ng kanyang asawa gamit ang seryoso niyang mukha. Kasabay nito ang pagtango ng mga apo ng pamilya Darby sa kanilang mga ulo. Huminga ng malalim ang nakatatandang Darby na parabang pinipigilan nito ang kanyang galit. Dito na niya nilingon ang kanyang ulo sa panganay niyang si Drake at sinabing, "Nagsasabi ba sila ng katotohanan?" Hiyang-hiya na iniyuko ni Drake ang kanyang ulo. "Sinira ko ang tiwala niyo sa akin, Dad. Bilang kinikilalang ama ng ating pamilya, naagapan ko dapat ang pamilya ng aking nakababatang kapatid. At bilang uncle ni Daryl, mayroon din akong responsibilidad sa kanyang mga ginawa. Hindi ko siya napangaralan ng husto bilang tumatayong ama ng ating pamilya." Huff. Hindi na nagsalita pa ng kahit na ano ang nakatatandang Darby. Ipinikit na lang nito ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nagawa ng nagmamalaking ikalawang young master ng pamilya Darby na bumili ng petroleum stocks nang walang pahintulot. Maging pabigat na manugang ng ibang pamilya. At bahira ng dumi ang pangalan ng kanilang pamilya. Hinding-hindi mapapalampas ng kahit na sino ang mga bagay na ito. Pero, hinding-hindi maiisip ng nakatatandang Darby na magagawa ni Daryl na abusuhin ang asawa ng kanyang kapatid. Muling nagsalita si Yumi matapos makita ang nagiinit na galit sa mukha ng nakatatandang Darby. "Grandpa, hindi rin katanggap-tanggap ang pagpapalaking ginawa ng mga magulang ni Daryl. Paano nila nagawang magpalaki ng isang anak na kagaya nito?" Mas lalong nagalit si nakatatandang Darby dahil sa mga sinabi ni Yumi na nagresulta sa paghampas nito sa lamesa. "Aking mga tauhan, dalhin niyo rito si Daniel at ang kanyang asawa rito. Gusto ko silang tanungin kung papaano nila pinangangaralan ang kanilang anak."
Nasobrahan sa emosyon ng mga sandaling iyon ang nakatatandang Darby. Nagpalitan ng mga tingin na may halong pag-aalala sina Brandon at Abby. Naramdaman nila sa kanilang interkasyon na hindi masamang tao si Daryl. Sinong mag-aakala na makakagawa siya ng ganoong bagay? Isa rin ba siyang lobo na nagaanyong tupa? Makalipas ang 3 araw sa Dragon Racing Lake. Napakaganda ng panahon sa araw na ito at ang sikat ng araw ay maliwanag. Umarkila ng mga bus ang Howe family upang magpa-pick up ng umaga dahil natapos na ang outing. May ilang mga nasugatan dahil sa trahedyang nangyari sa kuweba ilang araw na ang nakalipas. Napampered ang mga rich kids na ito mula noong bata pa lang sila, kaya naman kahit nagsimula ng gumaling ang kanilang mga sugat na hindi nagbigay ng peligro sa kanilang buhay, pinilit pa rin nilang pumunta sa ospital para magpa-check up. Dahil dito ay nagmamadaling sumakay ng bus ang mga nasugatang mga tao pagdating ng mga ito. Sina Dax, Wendy, Daryl, Megan at ang mga natira pa na hindi nasugatan ang sumakay sa huling bus. Tanghaling tapat ng dahan-dahang umalis ang bus pabalik ng syudad. Lumiwanag ang araw sa tabing dagat na nagpakita ng isang napakagandang senaryo. Mabagal ang naging pag-andar ng bus kaya abutin ito ng 5 oras bago makarating sa Donghai City. Naboard ang ilan sa mga rich kid kaya kumuha sila ng isang deck ng mga bahara at nagsimulang maglaro ng Golden Flower. Ang Golden Flower ay isang variation ng poker na nangangailan ng disenteng kakayahan sa paglalaro nito upang manalo, pero ito ay nakadepende pa rin sa swerte ng mga maglalaro. Ang mga taya ay malaki dahil walang sinuman sa kanila ang nagkukulang sa pera. Dahil dito ay nakuha nila ang atensyon ng ilang mga kababaihan. Medyo minala si Kent sa kanyang mga baraha at natalo ng sunod-sunod sa kanilang mga laro. Nang biglang apakan ng driver ang brake ng bus. Ano ba, marunong ka ba magmaneho? Malakas na sinigawan ni Kent ang driver habang sabay-sabay nitong hinagis ang mga baraha. Hayop, mananalo na dapat ako. Kaya mo ba akong bayaran sa pagiging isang driver? Oo nga, sumusobra ka na. Napasigaw rin ang ilan sa mga rich kid sa galit. Nagmadali na magpaliwanag ang may mala inosenteng itsurang driver. Ladies and gentlemen, huwag niyo akong sisihin dito. May mga taong humarang sa ating sasakyan. Nagpunta ang lahat sa harap upang makita ng personal ang nangyari matapos marinig ang mga sinabi ng driver. May nakatayong ang magkakapatid sa harapan ng bus. 2 magkapatid na lalaki ang kinakabahang nakatayo sa harap ng bus, habang ang kanilang nakababatang kapatid na babae ay nakaupo sa kalsada at nakabandage ang binti nito. Halata naman na ito ay nasugatan. Tulungan niyo ang kapatid ko. Ang 2 magkapatid na lalaki ay kambal at mukhang nasa 30 taong gulang ang mga ito. Mayroon silang kakaibang anyo, medyo duling at nauutal kung magsalita. Lahat sila ay nakabihis na parabang pulubi at may pag-aalalang mga tingin sa kanilang mukha. Sila ay sumigaw sa driver, parang awa mo na, pakiusap tulungan mo ang aming kapatid. Siya ay nabalian ng hita. Walang ibang sasakyan sa gitna ng kagubatan. Binuksan ng driver ang bintana sa upuan ng driver at bastos na sinigawan ang 3, umalis kayo sa daanan. Ayaw nang patagalin pa ng driver ang kanilang paglalakbay dahil nakatanggap na ito ng pagalit ng dahil sa 3 magkakapatid. Hindi dapat sumalungat sa mga rich kids na nakasakay. Nagmadaling naglakad ang kambal patungong unahang binta matapos magsalita ng driver. Kuya, nakikiusap po kami sa inyo. Ano ba ang gusto nyo? Puno na ang bus kaya wala nang upuan na natira para sa inyo, sigaw ng driver. Sa sandaling yon, ang ilan sa mga babae ay hindi nakatiis sa pangyayari at sinuway ang driver. Bakit ka ganyan? Wala ka bang kahit na kaunting awa? Walang masabi ang driver. Mukha itong paiyak na. Mahirap magalak ang mga rich kids na ito. Walang magawa ang driver kundi tanungin ang 3 magkakapatid kung ano ang kanilang gusto. Nauutal na sumagot ang kambal at medyo natagalan ang lahat upang intindihin ang mga ito. Napagalaman nilang nakatira sa kalapit na baryo ang magkakapatid. Ang nakababatang kapatid na babae ay naglilinis ng bahay nang aksidenteng nahulog at nabali ang binti nito. Gusto sanang dalhin ng kambal na magkapatid ang kanilang nakababatang kapatid sa ospital, ngunit wala gaanong sasakyan ang dumadaan sa kalsadang iyon na naging dahilan kung bakit kinailangan nilang pahintuin ang bus. Ang talong magkakapatid ay may nakakatawang mga pangalan at nagmula sa pamilya Johnson.
Ang pangalan ng panganay ay Hog, ang nakababata naman nitong kapatid ay nagngangalang Timmy habang ang kapatid nilang babae ay nagngangalang Minnie. Madungis ang itsura ng tatlong magkakapatid kaya ang lahat ay nagdadalawang isip na paakyatin ang maito sa bus. Gayunpaman, masasabi nila na tapat ang magkakapatid. Dahil dito, ang ilan sa mga pasahero ay nakaramdam sa kanila ng awa. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.